Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa itong inahan sa kanunayng panabang. Agosto 17, 2022. Sama sa naandan, among ihatod ganinyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita ganinyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutlusab kami ug pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon yung text messages nga padangat nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos sa Bacalog sa Masanahandan, Kabanato atong partner mataguntag, Konsihal Malu Juano Ilocando Navar. Kons, may buntag. Maing buntag, may buntag sa viewers sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Atong sugdan atong programa pinaagi sa pagpadangat sa ato ang latest weather update. Ikas pag-asa Mactan, Sir Enzo Puerto. Good morning. Good morning sa ma'am ug sa imong mga suking televiewers. Mao ni atong latest weather update para karong adlaw. So far wala tay gimonitor na daotang panahon sulod og gawas atong Philippine Area of Responsibility. Ug sa pagkakaron, kining southwest monsoon o habagat mo ipaday nakapekto sa kasadpang bahin sa northern ug sa central Luzon. Ang atong weather condition karong adlaw kinatibuk ang Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo, makasinati og generally fair weather condition. Gawas niini natay mga isolated na mga pag-uwan sagad kini sa udto sa hapon ug sa gabi. Epekto aning mga localized na mga pagpanugdog ug kilat ingon man aning habagat. Samtang atong sitwasyon sa kahanginan ug kadagatan, ang tibok Visayas makasinatig hinay ngadto sa kasarangan ng mga paguro sa hangin gikan sa habagatang kasadpan, ngadto na sa kasadpan ug ang kadagatan magpabiling magmalinawon ngadto na sa kasarangan ang mga paagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas karong alas 8:02 sa buntag ug kini mo taob unyang alas 2:12 sa udto nga nagitaso ng 1.41 meters. Forecast temperature nato rong adlaw is 26 to 32 degrees Celsius. Nga atong ring adlaw misilang ganihang alas 5:35 sa buntag ug kini mosalop sa alas 6:02 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:58 sa kabuntagon ug dinhi na lang kutob. Gikan diri sa Batan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST kini sa Enzo Puerto. Daghang salamat Sir Enzo Puerto, may buntag niyo tanan sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, from business tycoons, Cebu City gets 1.3 billion pesos in funding pledges. Sa super balita sa Sunstar, maestro giingong nangumot og tutoy, duha ka babaeng kaubang pasahero sa V-Hire giingong gipanghinol. Sa The Freeman, from businesses in Manila, 1 billion pesos pledges for CCMC. Sa Banat News, sa The Freeman, engineer gipatay sa safety officer, biktima gisud sa iyang lawak gipaulanan og bala. Sa Philippine Daily Inquirer, College Aid Fund mess hits students hard, says Risa. Sa Philippine Star, BBM accepts SRA head's resignation. Sa Manila Bulletin, 2 more SRA executives resign. Ug sa Tempo, Intel cop killed. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik. Amoy padangat kanyo mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, full implementation sa Drainage Master Plan buot ng sugdan sa kagamhanan sa syudad sa Mandaue. Kini giingong usa ka permanenteng solusyon sa problema sa baha sa dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Ang syudad sa Mandawi ang usa sa mga gikonsiderar nga flood-prone area sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Pipila ka lugar sa syudad ang makasinati og pagbaha kung adunay kusog nga uwan. Tungod sa nagsunod-sunod nga kusog nga pagbundak sa uwan, si Mayor Jonas Cortez gusto nang hingpit nga mapatuman ang drainage master plan sa syudad. Kagahapon sa hapon, nagpatawag og meeting ang mayor sa mga pangu sa City Engineering Office, City Planning and Development Office, City Legal Office, Housing Urban and Development Office ug City Administrator. It was decided sa gahapon nga mo tan-aw tagbalik ngadto sa ato ang rivers, labi na katong dito dapit sa Sitio Talong, Ahos ug Sili, zone Talong, Ahos ug sa Sili sa Barangay Paknaan, kay naay lugar diha nga wala natiwas ang riprap, which is National Government Project sa DPWH. And what mitigating measures can the city do? Ang si Mayor ningon nga posible nga magbutang og embankment while the riprap is still unfinished, kay mao mo ginakita nga problema dito. Ang dapit sa riprap di masudlan og tubig, pero adto mo subay ang tubig ngadto sa lugar nga way riprap. Giingong daghan nga mga edipisyo ug panimay ang mga apektuhan, hilabi na kadtong nagbara sa mga sapa, kanal, drainage ug uban pang agianan sa tubig. Heavy na gyud kayo ang uwan, magsugod ang baha ngadto sa bukid. Unya ang nahitabo man gud diri sa Mandawi, kita ang tig dawat sa runoff. And most of the time, ang katong mga lugar na lupa or katong mga basin mao gi unang lunok. So we have already identified these areas, labi na katong sa atong mga major thoroughfares sa AS Fortuna, diri sa atong FC Briones, diri sa Tipolo, diri sa AC Cortez, diri dapit sa UCLM, ug sa atong UN Avenue, labi na ang atong Butuanon and Mahiga Rivers. And mao gi ato ang option is to free up the waterways. Katakdang makipagtigom si Cortez sa tag-iya sa mga edipisyo nga maapektuhan sa maong proyekto. Giban-abanang mapatuman ang proyekto sud sa 3 ka tuig. Sa kasamtangan, ang City Engineering Office mopahigayon og inventory sa nagbara nga mga drainage. Gihangyo usab ang kooperasyon sa publiko o giawhag nga dili magpataka og labay sa ilang mga basura nga usa sa hinungdan sa pagbara sa mga agianan sa tubig. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang flood control project sa Bulacau River, mapadayo na human ang mga private owners sa mga struktura nga nagpatong sa sapa, may tugot ug misuporta sa programa sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Desiree Padilla. Nagkanayon si Konsehal Jerry Guardo, chairman sa Committee on Infrastructure karong adlang Webes. Dunay meeting nga mahitabo uban sa mga personnel sa Department of Public Works and Highways kung DPWH, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug uban pa alang sa implementasyon sa flood control project diha sa Bulacau River. Sigon ni Guardo nga 80% sa mga property nga nahisakop sa Bulacau River giingong dunay mga tag-iya. Hinuon ang konsehal miingon nga naistorya na niini matud pa ang mga tag-iya og giingong cooperative og suportado nila nga matuman ang flood control project. Si Guardo miingon nga moabot sa 10 ka private properties ang naa sa Bulacau River. Medyo na kuang gyud ang DPWH kay they're really worried kay within the private property. So amo man ang trust sa local government LGU, no, ang clear the structure. So we are very confident that we cannot disclear with the private owner consent already. Tumikan kay nitugot naman ang mga private owners ang konsehal miasoy nga dili na malangay pa ang pagtrabaho sa flood control project sa Bulacau River. Ang barangay nga naisakop sa Bulacau River mang barangay Inayawan ug ongoing ang flood control project sa Rapit. Samtang si Cebu City Mayor Michael Rama subling mitataw sa iyahang plano nga ipatuman gyud ang pag-recover sa 3-meter easement sa mga kasapaan sa syudad. Dugang ni Rama nga nakigalayon na siya sa chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council Attorney Jerry Carillo mahitungod ni ini. Gitataw sab ni Rama nga gub-on gyud ang mga struktura ingon man warehouse nga nakalapa sa 3-meter easement. We will destroy the warehouse. We will destroy it in private. I'm telling you, no secret cow. It now or never. Si May Padilla, CCTN News.
Sa laing bahin, DSWD 7 ni klaro nga wa sila nang hatag og scholarship grants alang sa school year 2022 to 2023. Kinihuman mikatap sa Facebook ang sayop nga impormasyon kabahin niini. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Giklaro sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD-7 nga wala sila manghatag og scholarship grant alang sa mga tinun-an sa school year 2022 ngadto sa 2023. Kini human kami katap sa Facebook ang post kalabot nini diin ang mga tinun-an sa elementarya gingog mahatagan og 500 pesos ngadto na sa 1,000 ka pesos o 1,000 ngadto sa 1,500 pesos alang sa high school og 2,500 ngadto na sa 5,000 ka pesos alang sa mga tinun-an sa kolehiyo. Nasayran nga si DSWD Secretary Erwin Tulfo ang una nang ni klaro nga way kamaturan amo nga impormasyon og maisip kini nga fake news. Ang information officer sa DSWD-7 nga si Leah Quintana mitugan nga gumikan sa migawas nga sayop nga impormasyon gidugok og mga tao sa miaging semana ang mga buhatan sa local social welfare and development offices sa tibuok rehiyon aron sa pag-inquire kalabot nini. Dili good ni siya tinuod, no? Unya, mismo ang atong secretary ni post si Secretary Erwin sa iya pong Facebook no? Page, okay. Facebook page niya na nag-ingon gid siya nga ang FB account na ito at lahat ng pinagsasabing scholarship dito ay pawang kasinungalingan at peke. Auhag hinon ni Quintana nga sa publiko nga i-verify ang mga impormasyon kailang madawat pinagi sa pagduaw sa mga buhatan sa LSWDO ingon man sa ahensya. Mahimosab nga i-verify sa publiko ang impormasyon nga ilang madawat pinagi sa ilang official Facebook page sa DSWD-7 nga DSWD Region 7 diin Roman numeral ang numero nga 7. Fake good, no? Nga post or fake information. So ayaw gid mo tuo sa mangutana gid mo sa official nga mga kanang pages sa mga rehiyon sa DSWD or sa national nga office namo sa DSWD. Fudge Anthony Inso, CCTN News. Sa dugang balita, magtutudlo sa usa ka inilang universidad sa dakbayan sa Sugbo nga kanhi siman usab ang gipadakop sa mga pulis sa duha ka babay nga giingong iyang gihinol ang dughan samtang sakay sa usa ka van for hire kagahapon sa buntag. Ang suspect duna sabdi ay pending warrant of arrest sa kasong pagpangawat. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Siko pang usa ka 52 anyos ka magtutudlo sa usa ka nilang universidad sa sudad sa Sugbo human gireklamo sa duha ka babae nga iyang gikasakay sa van for hire gikan sa lungsod sa Daan Bantayan nga paingon sa North Bus Terminal. Ang suspitsado giilang si Neil Montiliano Bulambao, minyo nga taga barangay Nailon sudad sa Bugo. Gisaysay sa biktima nga si alias Gina 26 anyos, taga Dakbayan sa Danao ug kasamtangan nga nurse sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan Sugbo. Uban niya ang iyang uyab nga misakay sa van sa barangay Sabang pasado alas 6 sa buntag. Mitapad siya sa usa ka lalaki nga natuntungura, nagsabak sa iyang bag ug nagtiyong sa iyang mata. Apan paglabay sa pipila ka minuto, kadit lang gihikap sa iyang tupad ang iyang bukton. Nagtuo kini sa una nga wala ra matuyo apan giusban siya nini ug didto na sa iyang dughan na punta ang kamot sa suspitsado nga tungod nini bidistansya na siya. Pagabot sa lungsod sa konsolasyon wala siya makabantay nga mipadaol na di kaniya ang suspitsado ug mikuot na sab siyang dughan. Mo to nakasakay ko niya mga nilingkod ko niya mga minutes after lang jud. Diri kinakana man yang kamot niya dako kay siya tiyan niya na siya bag so nagana man yang kamot so nagtuko na iya na hikapan diri so wala ra ko pagsunod kay diri naman siya yung hikapan imo mo dihan na ba sabi na ko na hikapan na sad wala ra ko nya dito na sa lasyon nibalik naman sad siya for distant na kay kuniya nanaan naman sad balik. So nagtutok na ko niya, naglagot na jud ko. Ang iyang kauban nga pasahirong babae nga bag-ulang nga nakapasar sa licensure examination for teachers nga si alias Jasmine 30 anyos, minyo nga taga sitio Badyang barangay Tinubdan lungsod sa Daan Bantayan. Nahikapan na di ay ini samtang tulog siya. Nakabata na lang siya nga ang kamot sa magtutudlo na sa ilawom siyang bra ug naghinul-hinul lang nga mahinungdan nga gisultihan si alias Gina nga manyakis ang mga suspitsado. Nag-jacket man siya, niya t-shirt niya na dyan giyan na iyang bag. Nagana na dyan siya ngayon. Iyan na siya iyan na iyang bag. Tanaw ko niya, iyahang, dinig dito, nag-abot na siya iyang eyebrows. Tanaw ko niya, naluoy sa ko niya, kay imbis na tug siya, huwag siya katog balik. Kaya gika pa man siya, Daan Bantayan. So, kay maunam dito yung nabantayan niya, naghikap jud. Mo man yung namatan,
Kaya alas 4 mo din siya nigikan dito. Mama niya namatay nga, naghikap jud. Yang isa kamot na diri siyang paa. Dili na nitabo ang kagubot sa sulod sa van din hapit pa makuratahan sa hinigugma ni Gina ang suspitsado nga maoy na lang kay napugan pa kini. Tungod sa mong hitabo gihunong sa driver ang gimaniho nga sakyanan sa Basak Police Station 4 sa Mandawi City Police Office ug giparakop ang magtutudlo. Mo to nag-type ko ni anak ko pervert, ni anak siya nga nitando siya siyang kilay. Ya mo to ni type siya, niya siya gihikap akong tutoy mo. Kay iya man gidonol yan cellphone ako. Mo to na naglangas na misod sa vehicle sa van. Gipaubos sa investigasyon ang suspitsado apan nasuta sa kapulisan nga aduna kini pending warrant of arrest sa kasong theft nga mao hinungdan nga gidiretso kining balhog sa bilangguan. Nagatubang og duha ka ihap sa kasong acts of lasciviousness ang suspitsado human gisangat sa Basak Police Station ganin ang udto ngadto sa korte. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, intelligence personnel sa Regional Mobile Force Battalion 7 yung nagbase sa Santa Catalina, Negros Oriental, gibanhigan patay samtang nagpahigayon og monitoring dito sa syudad sa Bayawan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka intelligence personnel sa 7 of Fifth Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 7 nga nagbase sa sitio Nagbagang, Barangay Poblasyon, Lungsod Santa Catalina, Negros Oriental, human banhigi sa Lunes sa hapon, Agosto 15, 2022 dito sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Bayawan. Gila ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, Hepe sa Police Regional Office 7, ang biktima nga si Police Corporal Ray Agustilio Ambo, 37 anyos, taga Purok 5, Barangay Poblasyon, Basay, Negros Oriental. Sa investigasyon sa kapulisan sa Negros Oriental nga nagpahigayon og intelligence monitoring si Patrolman Ambo uban siya gabari-bari nga si Patrolman Rolin Mar Abrasaldo labo sa ingong presensya sa mga sakop sa komunistang grupo nga naglihok sa Barangay San Roque. Aban galit lang sila nga gipamusil sa wala mailhing nga mga suspitsado gamit ang KG-9 machine pistol. Naigo si Ambo sa iyang kalawasan nga resulta sa hinanali ini nga kamatayon samtang luwas ra o wala maigo si Patrolman Abrasaldo. Apan usa ka minoridad ang napagan nga daling gidala sa Bayawan District Hospital. Tungod nini nasubo ang kapulisan sa Central Visayas sa giringatan sa kaubang pulis nga mahinungdan nga naka-half mask karon ang tanang bandila sa matag kampo sa kapulisan. Hugot nga gikondenar ni Vega ang maong hitabo dungan sa iyang pagpasupot o pahasubo sa pamilya niini ug mipasalig nga ilang papanuwagon ang naghimo sa iyang sakop. Mimando usab si Vega sa kapulisan sa Negros Oriental sa paglusad og manhunt operation batok sa mga responsable. Arnold Bustamante, CCTV News. Bago ito mga balita nga nahipo sa CCTN Jam 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo ko itong nakita og debate sa Society 47 dili sa CCTN Jam 47 o sa Radio DYHP. Duga mga balita o pag-isgot-hisgot luyo sa mga balita. Atong naibawan mga higala nga sugod kagahapon ang tulo ka adlaw nga meeting sa mga sakop sa League of Cities of the Philippines kung LCP gihimo dinhi sa Subo. Og unya ang mga mayor sa nagkalain-lain nga mga syudad pinanguluhan silang National President tuwang kogolingong mayor Mike Rama mura og makig-ambit silang best practices silang tagsatag sa ka mga syudad sa sharing session karong adlaw. Si Rama, ang iyang ipaambit mao ang may tungod sa PPP, Public-Private Partnership. Kung sa man kana, ang ato nga pagpakik-partner sa nagtukod niya ng third bridge. Muna iya abot doon na pabaylaing PPP din ni syudad. Maramay ako nakita nga PPP. Nga duha magana islagbog ng PPP niya na dili lang ang syudad kundi apil na ang sa Cordova. Kanadeng sa carbon, sir. Murag PPP man sad na, sir. Pangayo man ang mani pangilinan na kinahanglan nga moapil sila pinagi sa PPP aron na dunay exit o egress. Intra o egress na ng maong bridge. Unya, si Quezon City Mayor Joy Belmonte, ang mo Executive Vice President sa LCP, mo discuss sa exclusivity and empowerment as well as gender initiatives along with climate initiatives o promotion sa renewable energy, ease of doing business, and social service automation.
ang LCP Secretary General, muna kong ganahan, niya, si Baguio City Mayor Benjamin Mangalong, ipaabot na iyang i-showcase ang digital payment system sa iyang syudad sa Baguio City ug ang smart city status nga gisunod sa uban nga mga LGUs ug giunsa nila kini paghimo nga smoke-free city with smokers only able to smoke inside sa ilahang mga bahay. Muni Singapore ingon ini. Ang LCP's Women's Sector Representative, si Taguig City Mayor Laarne Cayetano, siyang bahin, murag mo share silang educational system and comprehensive scholarship program, their center for the elderly, as well as the programs it has for women and children, apart from how they rose from being nobody to being a strong and resilient city. Iyon saan. Ang National Vice Chairperson, ang chairperson de, anong rito nag-vice chairperson? Si Pagadian City Mayor Sammy Ko, iyang i-share ang iyang latest project building a regional center para sa regional and hopefully national offices for better delivery of service and communications among different offices. Si Rama misugilon sa ganto kangko na i-share kung giunsa niya pag-transform ang coastal area and the people around it. Wala labot sa mga opisyal, ang uban ng mga mayor ubos sa LCP, di paabot usab nga mo share silang best practices and hopefully be duplicated by others. Sundon suban. Si Rama hinoon na kanayon na express siya, nga gusto siya na makita ang ubang developments and progress among the cities but in all other LGUs regardless of their status. Si Rama buot nga mo form og association among all mayors. Ngingiga na ni. Di lang kay kon all mayors. So that whatever best practices cities have will also have a ripple effect on others. Dili lang kay tingalig mas kining ubang mga mayors karong suran mas ngilngig pa ni best practices kaysa ato kaysa mga syudad. Should the Association of Mayors be realized, si Rama nagkanayon nga ang LCP stays and he would be begging off to take a position already but emphasize he is willing to help along with the rest of the members of the LCP. With a unified front among the mayors, they will also be able to carry out the plans that have been envisioned by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte Carpio. Sip. Muna, ang ilang buhaton karon o katong pipila lang to ka mga mayor, ang iyang gisugutan, ang gi-quote diri sa The Freeman sa balita karon nga i-share nila karong adlaw na best practices. Atong huwaton, ang uban, no? Tingalig na apay mas ngilngig ang uban pa nga mga best practices. Ako ganahan ko sa Bagyo. Para na ako kada Bagyo, moto'y gitawag nga muna Singapore. Muna Singapore, manigarilyo, dili musugot ka manigarilyos gawas sa ilang bay. Bayar yun nila, makapanabako. Unya, kanang ilang digital na ang ilang payment system, nindot kaya. Nindot yun. Muna isundon. Unya, ari kita sa dugay na yun kayo nga. Ikapuno ato on? Okay na, sir.
Okay. Di ata diri sa kuan, og dili na to mahuman ining mong portion atong i-extend ining balik nato kay may tungod ining SK og sa barangay elections. Kay suma pa sa League of Cities of the Philippines. Ang Kongreso o si Presidente Ferdinand Marcos mo'y magbuot kung piniliay sa barangay o sangguniang kabataan ni Pagayon. Tural! Sabi buot ka mo? Ang magbuot din ni mga higala, ang both houses of Congress, ang what you call this, ang House of Representatives o ang Senado. Kung dili sila magkauyon, ang ilang mga versions na ipasar, doon ay kining tiyangana ng grupo ha. Kalibutan doon ko. Kunya, ilang ng istoryahan, ka-approve na niya na, mubalik silang tagsa ka mga kuan, tagsa ka mga houses, kunya ilang paprubahan, ipa-adapt, pagkahuman niya na, padoong dito sa Presidente. Ang Presidente mo katapusan, ining permas Presidente, mahimong balaod. Dili permahan, after 10 days, mahimong balaod. Or what you call this, dili permahan sa Presidente, so, mauna. That's the process, no? That's the process yun. Kagahapon, nagtapok ang mga mayor sa laing siyudad sa nasod, dinhi, ato naman nag-iskutan, si LCP President ng Cebu City Mayor Michael Rama nagkanayon, nga ilan ang nahisgutan ang may tungod sa pagpahigayon ng barangay SK elections. Tali ni Marcos Jr. Matud pa ni Rama, base sa pamahayag sa Presidente, na iyang gitahasan ng Kongreso nga muhimog desisyon kung angay bang iuswag o dili ang mga piniliay na sayran ng House of Suffrage and Electoral Reforms Committee ang miuyon pinagi sa pagbutar sa pagpuspone sa SK o sa barangay elections nga gikatakda karong Disyembre ngadto na Disyembre 4. Suma pa ni Rama nga paluyuhan sa LCP kung sa makabot nga desisyon sa bagong administrasyon may tungod sa BSKE. So may mahimo ninyo, uy, ano mo dahil lain nilahan barugadan, doon na pa mo'y mahimo. Sa man mayuro mo, uy, hindi mo mamoy labot nga ng pag-uswag o pagpapadayon sa eleksyon. Dara kining gitawag og committee, House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Yatong Martes kagahapon giaprubahan na ipospone ang barangay o sangguniang kabataan elections nga gikatakda karong Disyembre o timuon kini sa Disyembre gihapon pero sunod tuig 2023. Ang botasyon 12 por 2. 12 natural ang uyon, duha ang dili. Ug unya ang eleksyon himong Disyembre 4, 2023. Suma nining maong balaod nun, over 30 bills nagipile sa House na nangayo nga ilangay ang eleksyon nga paghibunon ta karong Disyembre 5. Ang proponents may agree na baka salbar kini, baka tigom o binilyon ka peso nagikinahanglan aron paghimog eleksyon and instead help address more urgent economic and public health issues. Tinoon ang Commission on Elections Chairman George Garcia tungkol sa hearing na kanayon na billions of pesos more would in fact be needed kung ilangay ang eleksyon. Ang COMELEC adunay budget nga 8,400 billion pesos alang ining eleksyon, which around 800 million ang nagasto na suma ni Garcia. Siya may isplikar ang postponement mo resulta sa higher number of new registered voters, nagpasabot na dugang supplies o poll workers ang gikinahanglan. Si Garcia may awhag usab sa mga magbabalaod na kumintuhan ang honoraria sa teaching personnel kuman si Presidente Bongbong Marcos ni veto sa measure seeking tax exemption for poll workers. Kung ipuspone ang eleksyon, kumintuhan ang honorarium sa poll watchers
on the assumption that Congress will be that kind enough to increase the honorarium, plus the expenses of continuing registration and such other additions, nagkinahanglan tagdugang 5 billion pesos suma ni Garcia ngadto sa committee. Siya nagkarayon nga ang poll body would comply with whatever Congress decides. O kaya po ni, wala lagi mo mahimo. Kung milik ra mo, mayor pa ka. But he appealed to the lawmakers na dili unta i-postpone ang eleksyon ngadto 2024. Dili man 2024, 2023 ra. Siya nagkanayon nga ang COMELEC could already be preparing na ang panahon na kung 2024 alang sa 2025 elections. Ang ACT Teachers Party List Representative, si Franz Castro, o Kabataan Party List Representative Raul Manuel, mauray mibutar batok sa pag-reschedule sa eleksyon. Sumatang Castro, ang pagpalangay tantamount to depriving the people of the right to vote. Ang last barangay SK polls gihimo nitong May 2018 tadiyang ipuspon kini humaniana og makaduha. So ana, nipasar na sa House panel og gipaabot na lang ang Senate panel nini og panalitan adunay diferensya sa date pagka or unsay gabayng diferensya na dunay committee from the House and the Senate nga maayong nini until magkasinabot balik sila silang taxa houses to adopt the approved measure kunya pagkahubariana idusuod na kang presidente Marcos for approval or none or for veto. Pahala na. Mao kana ang aton naipos nga kasayuran. Cons, doon na kay kasulti nila. Balik ta, human sa pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming hello sa po, maayong buntag Pinoy. Tuguting ako sang i-greet ang suod na mong higala, si Ethel Labelia Matugas o si Congressman Bingo Matugas ilang wedding anniversary karon. Tungod niya na, ang iyang mga classmate, sila si Heidi Heredia Pulido, si Adris Heidi, ang iyang husband si John Pulido is the number 3 man sa Philippine Coast Guard, all Philippines, o ang akong anak, akong kinamagawangan, si Marjorie Rabacal Magadia, di adiri, nga makabisita Subo for almost a decade. Hindi siya last time katong nag-birthday ko, 70th birthday. Welcome to Cebu, Marjorie Rabacal Magadia. O igon mo sa kang Ethel Bingo, happy anniversary hikan ni Mami Josephine mo. Okay, hikan ako. Arita sa kining smuggling, lain siya ng klasiya smuggling. Si Senator Rafi Tulfo, may question kon sa Bureau of Internal Revenue ug sa Bureau of Customs. Kagahapon, ngano nga ang ilahang gigukod mao kining online sellers inay nga naay mga big-time oil smugglers? Atol sa Senate Committee on Ways and Means hearing, si Tulfo mipahibaw nga nakadawat siya daghang reklamo gikan sa content creator o online seller. Misugilon kini kaniyang ang BIR muadto sa ilang bahay unya mangutana may tungod sa ilahang buhis nga gibayran. Kung seryoso ta nga mo kolekta og buhis to maximize the state revenues, kinahanglan katong dagkong mga isda mo itong kukuron, dili ni mga bintos. I said dahil barya-barya lang po ang kinikita ng mga vloggers, especially online seller, and alam naman po natin during pandemic, these are the people na nag-survive, providing for the family, nagdiskarte para kumita. Mauna,
Siya nagkanayon na tungod sa mga vloggers, special inline sellers, ginagmay ra ning ila panahon sa pandemic mo rin nagbuhi ka nato. Ang Bureau of Customs Deputy Commissioner, si Edward James Buko Mirispan, na nakakolekta sa hundreds of billions of pesos under the fuel marketing program sa gasolina ni. Gikas Disyembre 2019 hangtod sa Hulyo 2022, among ikatakda ang 45 bilyones 458 milyones ka litro nga fuel, and out of that nakakolekta mi og 457 billion 980 million pesos. Ug amo ning pahugtan ang programa of fuel marking. In fact, amo nang gisira ang ubang mga gasoline stations nga naninda og way marka nga fuel. Si Tulfo, Senate Committee on Energy Chair, mo file resolution aron tan-awon ang mga issue anong cover the individuals or groups behind oil smuggling. Mao kini ang may tungod sa smuggling. Nagkaron daginot man guning Yunani Cons ang iyang gusto nga bukuron katong dagko o karon di ani mga sugar smugglers, di smuggler sa mga vegetables, unya di ay smuggler sa mga drugs labi na, unya karon yapay ukay-ukay ato di ipuno ro ukay-ukay do na kay ipuno na ni Cons. Sorry kay kung sa di ko kadungog nimo. Yeah, ako pang ato pang tan-awon sir atong technical concerns no ato lang nang i-resolve later off the air. Kining imong giingon nga kuan sir, kining imong giingon nga pagbuhis, I agree with Senator Tulfo kay nganong daginuton na tong ginagmay nga do na may dinagko nga wa man gay klaro just because it's so easy and convenient for these government agencies to impose sanctions and to regulate does not mean nga kana na lang gyud inyong priority. Bawasan na nagpasabot nga di po na to buhaton because that's within their jurisdiction, but as we keep saying before, patas lang unta. Kung pwede ginagmay mga negosyante, mas pwede sa mga dagkong negosyante kay the bigger the business, the bigger the tendency ba to have bigger violations. So kana lang ipatas lang across the board. Big or small, it doesn't matter for as long as there are violations in terms of smuggling and taxes, mas maayo nga ipatuman pero dapat patas sa tanan. Tinoda. Okay, kuha kaya na. Kinahanglan patas tanan, why liatan. Padako ka ug magamay. May tungod din yung ukay-ukay, si Senator Rafi Tulfo, yatong Martes gapon, ni propose na kining ukay-ukay or imported second-hand garments, himuong legal, instead nga i-ban o idili, aron ang gobyerno makakuha ko ng income gikan niini. Gihimo ning proposal ni Tulfo sa iyang hikitan nga murag napakyas ang Bureau of Customs sa pagkontrol ni pagsud sa ukay-ukay imports. Nagipamaligya sa nagalain-laing bahin sa rason, even online. Ubos sa Republic Act number 4653, ang commercial importation of used clothing and rags is prohibited to ensure public health and the nation's dignity. Thus, most of those that have reached the country were likely smuggled in and untaxed. Siguro, since hindi po kayang kontrolin ng Bureau of Customs yung papasok na ukay-ukay, siguro we have to come up with a system na, I don't know, legalize ukay-ukay, sumaan ni Tulfo atol sa Senate Committee on Ways and Means hearing. Kung hindi niyo po kaya talagang pigilan, kausapin po niyo po siguro yung mga mambabatas na para baguhin yung batas natin. Yung policy to make the ukay-ukay legal na pwede na pong pumasok ng bansa at magbayad po ng tamang buwis. Kung niyang gingon, na usbo ng balaod, aron makasud na kining ukay-ukay. Well, suma lagi sa balaod nga itong ibasa ka ganina nga tungod ka na kay dili luwas ang mga ukay-ukay na sudon dinhi mo nang gidili ni sa balaod. No?
dili man luwas kay lagi kabaw naman ka na public health kunya gitawag pag nation's dignity mo man gitingon. But wa tingali kahibaw si Tulfo, si Senator Tulfo nga mahimo ng pagsud niya ng ukay-ukay. Ang namalit niya ng ukay-ukay ilang palito na pero dili na aron i-resell or ibaligya aron isudob sa tao kundi himuon nga rag, himuon nga trapo. Igabot na diri putol-putulon ibaligya na sad sa laing nasod aron himuon nila og trapo. Muna, and that is legal. Baybaw ana kung pila ka kilo, pila ka tonelada imong paliton unya igbaligya nimo pila sa tonelada, baybawaan kung doon na ba kay gibilin para imong ibaligya as karang isulob sa tao. So, but I don't know, okay ka di arakons nga imong legal ang pagbaligya sa kayo kay? Okay kayo. That would mean extra income for the government and at the same time, a good way to regulate kay pait man sad sir, mahugra man sa dag ni abot na diri as you said, misdeclared ba? So that in itself is a violation kay moingon naman ang uban nga donation eh. Nabagoy donation nga pamaligya. Nya moingon sa dang uban nga himuon nig trapo, nabagoy trapo nga isulob. But plus remember, kasagaran na ning mga ukay-ukay mo, gay na akong palit nga kog ukay-ukay, sulob magay kog ukay-ukay, so naka-contribute sad ko sa sa violation. Pero ang akong point sir, but this is an opportunity para makapalit og nindot-nindot nga mga sinina ang mga kabus at mga kaigsuunan, batua sa na nagpasabot nga di na lang pud siya buhisan or i-regulate. Ang nakaapan lang unyaan ni puhon og regulate ni mo mahal sad ni. Tinood na kaning ukay-ukay ingon nga og pananglitan ang hisgutan is public health. Kadaghanan bisag ako kung galing mo palit ko ukay-ukay kining dito na Amerika gipamaligya na di ambot ukay-ukay tawag na to dinhi pero kadang doon ay tindahan dito nga kalimot Goodwill store. Kada mga Goodwill stores dito, nabaligya ng mga second-hand donation gihapon na. Unya, igpalit nimo, imo man ang kuanon pagay, imo man ang ilabhan imong pakuluan pagay ng initubig unsaon na nimo diha aron mamatay ng kagaw diag naanay kagaw. Boy public health istoryahan. Pero sakto na nga ang mga pobre na ay barato nga mo palit, unya nindot pa. So, amot, kanihinoong pagdili-dili ba, mao hino ni paagi aron magakwartang gobyerno, magakwartang mga smuggler. Kay kining idili, palusot ba na yun, yan na, maday kwarta. Kung na nakalisod. Kiniban kuan arita sa Sugar Regulatory Administration, kalibog ko nini. Na-resign na ang head. Na-resign na. At tulo na sila kabog ng resign. Doon ay usa na sumapa si Aurelio Gerardo Bodi Valderrama Jr. Usa ni siya sa mga signatories ng Sugar Order number 4 o representante sa niya sa mga sugar planters. Ningon siya, mingon si Marcos nga, paresignon ko, resign ko. Ang uban, wabto, naghuwat nga, inong Marcos, resign man to dito. Ang ako bang ikaibun nga niini, kung ila rabagyod ning pagbuot nga maghimo-himo sila niini, nga sayon rabagyod gaya ni sakpan. Or, wa bakay dakong tao sa ibabaw, yun necessarily the president, na lisugo kanila nga lusot na total kuan man doon na may sugar shortage. Kunya okay lagi na, di lagi na kuan, di question na. Kay nano man kay kini mga tawhana bayang namirma ni di ra ba ni ordinaryo mga tao. Di ra ba ni kanang mga naghangad lang nga naghuwat nga magkatrabaho sa gobyerno kay mga sindiro na kadaghanan na nila. Muna nga nagduda ko unsa gyud kading pagka itabua. Unya lain-lain na dayon kons
Ilan na yung gamit ang ilang mga PR. Di ay PR diri sa gusto nga magpalusot yun, na mupalit yun tan ining mga asukar, mingon, wa na, ug dili ta mag-import og asukar, binilyon ka nagtrabaho sa mga soft drinks companies o mga juices, bawat ang trabaho kay na problema na silang asukar para isagol silang mga soft drinks. Karon nakadungog ko sa usa ka presidente sa sugar planters or something. Naringon siya nga, dili, why shortage sa sugar? Why shortage karon sa asukar? As a matter of fact, nagsugod na karon og galing, imbis sa sunod buwan pa, isugdan karon og galing o meal ang mga tubo. O kunya, dili gyud tingali ka na paigo, di makasapar, pero as of now, why shortage? Munang niingon si Presidente Marcos, mo importa og 150,000 metric tons, dili 300,000, katunga ra 150,000 metric tons by October, dili karong Agosto. Kay anang panahon na murag doon na ikakuwang. So, ingon siya, kaya gipangutana siya, yang anong mahal bang asukar sa kwan? Mahal bang asukar ug panlitag wa patay shortage? Karang iyon ni ana, daghang kanang style ni ana nga mag-create og artificial shortage aron mo mahal. Ang buhaton na ning mga smuggler cons, musmagol sila, palusot sila. Pag palusot nila, mo-create din silang shortage. Ilan ang itago? I-create og shortage. Pag create og shortage, di mo mahal. Low supply and demand, di mo mahal ang asukar. Bulanta. Inig mahal, ila na yung hinahinayan to release katong ilahang ipalusot na asukar. Unya mag-produce na sila og import certificate with the help of customs o sa pangumadya aron ingnon nga legal ang ilahang ipamalit na o ipamaligya ang sugar. Pero actually, ila ng palitundaan unya mag-create silang artificial shortage. Bunig ingon sab ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, unya bunig ingon sab sa uban nga manahibaw ni ini. So, wag ito kalibutan ini. Mas may tingaling atong huwato na ug gipang-approve, gipang-dawat naman itong Presidente Marcos ang mga resignations na itong tanan. Kini si Aurelio Gerardo Budi Valderrama Jr. Yun siya, huwat ko siya, inon siyang Marcos, resign ko siya, pam ko siya ginahanglan ng trabaho. Kung ako ay huwag maginahanglan ng trabaho, tungkol kay dato, saan siya, resign na daan, ano ko ito, pilit ka na tal. Itudlo magagbalik kung panalitan in the investigation makita nga wakay sa. Di ba, Cons? Correct. Ang ako lang yung makaingon tag madudahon kita sir no, pero wag na anda na mo sa Pilipinas sir nga sacrificial lambs ang mga ubos-ubos og posisyon, but if you really dig deeper, there is a very big possibility nga nagyo nagsuguan ni, but wa lang yung clearance dito sa babaw or something to that effect. Maunay luoy pod ba ang mga nang resign pod kay you know, we have seen that happen a lot of times. Kasagaran katuin taong nasuguan, maoy madisgrasya, but then again that does not erase their culpability because apel man sa jelas ni Pirman. They should know better, but still ilam sang gibuhat. Pero akong gusto lang ug na man gay nagpaluyo nga dako-dako gyud, dili pod mahimo nga sila lang pod ang manubag. Marang gingon ako nga kinahanglan i-appeal og investigar ng executive secretary. Nya kay appeal og investigar, ayaw ng deputy executive secretary mo ipa-imbestiga. Kaya man ang bata-bata. Iyang i-implicate ng iyang amo. Kunya, kini man god si kalimut ko sa nga ning kwan, kining undersecretary. Na ingon siya nga waman gitagaan siya ni ang naghatag niya katungod nga alter ego siya ni Presidente Ramos, si Executive Secretary Vic Rodriguez. Kunya basta gitagaan siya dako kay puder diha sa kwan murag hapit tanan baka decide siya ug sa iyang gustong buhaton diha sud sa Sugar Regulatory Administration. Kunya karon agi kaning tanan sa Executive Secretary
Kunya karon murag ano di man i-appeal sa investigation. I'm not saying do na siya labot, but if only to clear the air, i-appeal siya o investigate, and then atong tanawon kay mga ngilngig ni mga tawhanang na sacrificial lamb. Tanawon natong sacrificial lamb bagyo, ng warta bagyo sila, whatever. Basta aron mahibaw-an tanan nga naman nga i-accept na mga Marcos. I-accept na madaan sa patunay sa murag. Pero wala naman tayo panahon ko. Atong puno day sir kay numdum ko aning istorya pag una pa lang gawas ani nga kontrobersiya gisundan dayon ni og pamahayag ni Secretary Angeles gani sir nga dipinsa dayon niya ba, so kana lang daan also kanang dili nimo gitagwa nila gitagag opportunity gani nga to take its natural course. Kay if he really is involved, then let's see kay muhugsad gud og katong mga sa ubos mingon di na lang ta musungag ana di na lang ta na-implicate if naa man gani ha. Kay moingon man tingog na rabang babaw nya giingon na ra ba gihapinan na ra ba daan, so kanang kuan pa ni dako pa ni og subayunon and tan-aw na tug unsay resulta sa danya puhon sa investigasyon ning ipahigayon kabahin ini. Unya atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong nga niyang pulong og kinabuhi. Ang paghigugma sa Ginoo ug ang paghigugma sa isig kaingon mo'y tinguha sa Ginoo nga atong buhaton. Kinsa man kining imong isig kaingon, kini mo ang mga tao nga atong ikahimamat matag-adlaw. Ang atong mga katabang sa panimay, kauban sa trabaho, mga silingan, driver sa taxi nga imong gisakyan, ang security guard ang makililimos. Sila maong imo mga paryente nga dili kayo suod nimo. Ang imong igsuon nga kabagi nimo. Ug ang uban nimong sakop sa banay nga ikalagutan ninyo. Sa 1 Juan 4:20 nagingon, kung may moingon nahigugma ko sa Dios, apan nagdumot siyang isig katao, pakakon siya. Kay unsa man niya paghigugma sa Dios, gawa niya makita kung wala siya mahigugma siyang isig katao nga makita niya. May nungdanon kayo sa Ginoo nga kita makamaong mo pakita sa husto nga matang sa gugma sama siya gugma diri kanato. Gani bisan sa ato mga kaaway kita iyang gisugo nga mahigugma usab kanila. Ato kini mabasa sa Mateo 4:44. Apan karon sultihan ko kamo. Higugma ang inyong mga kaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Hesus, nasayod kami nga kining maong sugo dili imposible kay mahimo man namo kini. Imong gipakita ang imong gugma ngadto mga tao nga namastamas kanimo. Ikaw ang among sumbanan. Matuman lang namo kining maong sugo pinagi sa imong grasya. Busa ibubuk kanamo ang tanan grasya nga angay namong dawaton. Among gitugyan kanimo ang tanan. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa COY ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma, nanaydayan and Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, salamat at mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, diri sa studio si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Maluy Nocanda Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello sa Boom, may Buntag Pinoy. God bless. Bye.